Hello there! This is your friend Baron. Once again, we're gonna talk about Miss Universe Philippines. Specifically, we're gonna talk about Atisa Manalo. Talaga bang nandaya siya? O talaga bang dinaan sa dayaan ang naturang labanan? Or what do you think? Well, I love Atisa Manalo. A lot of long-time followers know that. But I also liked the performances of the other girls when it comes to the top 12 semi-finalist list. Marami ron ang inaasahan ko na papasok, although I was hoping that they'll make it, na mapasama sa top 6. It can never be denied na primera klase rin ang performances na ibinigay ng ating top 6. I was hoping that Miss Laguna and Baguio would penetrate the top 6, but undoubtedly, particularly Laguna, nag-less yung kanyang kinang. Sa aking mga mata, I don't know sa inyo, pero sa akin, parang nakulangan ako. Kung kailan pa naman yun ang supposed to be, you have to give all your best para makapture yung title. This is the night of all the nights sa nakaraang ilang araw or ilang buwan ng preliminary events ng Miss Universe Philippines, so dapat talaga buhos dito. Pero unfortunately, speaking of Laguna, pasensya na kayo, dumidilihan pa tayo, nag-research pa tayo ng the best microphone. Ito kasi this is for how do you say this? My phone. And naghahanap tayo ng director ito sa ating Sony CV1 in case you know something that would match my Sony CV1 camera para sa mas magandang tunog or sound. Comment lang kayo sa baba at if it's affordable, then I'll buy it. Okay. So balik tayo kay Laguna, nakulangan ako sa kanya, particularly sa gown performance. Parang kumbaga sa amin may salitang paeg. I don't know how to say that. Paeg. Parang dried up, parang nag-faded, parang gano'n na paeg. Parang nawala ng katas. Yun. So from fresh to paeg. So naloka ako. Hindi ko alam kung maybe sa hair or maybe hindi talaga ganun kabongga. I mean, it's very clear na hindi talaga okay. Once again, sa akin personal na preferences, hindi okay yung kanyang gown sa preliminary competition. This one is better, but I think comparatively speaking, sa iba pa mga kandidata, I think siya, medyo dehado. And what is dehado once again? Yung tipong kulang sa impact. Medyo lamang sa talo. I love Laguna. For those who have watched my previous vlogs sa loob ng preliminary events ng Miss Universe Philippines, I was telling all of you that I was a bit afraid dito kay Laguna. Medyo natatakot ako sa kanya because I was hoping na sana makalusot ang ilan sa ating mga paborito na alam nating nagbibigay ng magandang laban like Atisa Manalo, Winwin Marquez, Ileana Mariduana, and Chelsea Fernandez. So doon talaga siya talaga nagbigay sa akin ng kaba. Yung pala yung better sentence. Siya yung nagbibigay sa akin ng konting kaba, konting worries, na baka mailang paso niya ang mga frontrunners because base sa statistics sa kasaysayan ng Miss Universe Philippines, hindi ko na kailangan ipaliwanag pa. For those who follow Miss Universe Philippines for the past 5 years, 4 out of those 5 years, 4 nga ba, or all the time, parang 4 out of 5 ay yung mga merong upset victory. Diba? From Rabia. Sino tinalo ni Rabia? Ay inaasahan natin, sina Michelle. Sinong inilampaso ng sumunod na si Bea? Sina Katrina? Diba? Sinong inilampaso ng sunod na si Celeste? Si Pauline at saka si Michelle D. Na although may na rin siya, nakalaban na rin sa international stage, ay hindi may kakailan, mas malaking bituin pagdating sa local audience, sa
sa Pinoy viewers, Pinoy fans, ang name song ni Pauline at saka ni Michelle D. Aminin, pero yun nga, tinalo niya yung dalawa. And then, bumwelta si Michelle D. Ito yung nag-iisang year na yung frontrunner ang siya mismong nanalo. Dalawa sila. Tinalo niya si Pauline. And then last year, si Chelsea. Diba? Ilan ang kanilang paso niya. So, this year, frontrunner ang nanaig because dahil sa daya? No. It's because she gave her all. Sabihin mo ng ibang candidates na they gave their all, ay pwede. Bakit baka hindi? We should consider those statements kasi talagang magagaling. Pero kung magaling yung iba sa top 6 or sa top 12 alam, magaling din naman si Atisa. Ang kine-question kasi is kung nakapagbigay doon ng bonggang-bonggang answer si Pauline, si Atisa, ay walang question na everyone would support her all the way for Atisa. Pero because na a lot of people weren't satisfied with their answer, ay doon pumapasok yung pangkakagulo at pangbibintang na may dayaan. Diba? So for me, I think, when I was doing pageant organizing, and I was also directing pageants here in Oriental Mindoro, particularly in my city, Calapan City, pagdating sa top 5, it is always divided into 2 equal parts. Beauty, the facial attributes and the performance, the passerelle and everything in general, the combination of those, and intelligence for performance of question and answer portion. It is not 100% for the question back to zero. For the one who answered the best, give her the crown. There's no published rule that would be the case, that would be followed. Bakit marami nagreklamo? Kung sinabi ng Miss Universe Philippines na yung pinakamaganda, pinakamagaling ang sagot, automatic siya yung panalo. Meron ba? Wala naman. Atisa answered the question. Maybe not perfect, maybe not direct, maybe not the answer that you wanted to see or wanted to hear, but she answered. Ayoko magtunog. Vice President na di ba parang ganun din answer din. Pero yun, sumagot siya. And may mga explanations about that. May mga ratings yung iba. Ay, hindi naman zero Di ba? Hindi lang natapos. Kung tinugsungan niya ng, she was able to rise up and di ba parang ganun? Eto, basahin na natin. Ito, nasusulat. Ayan. I fell a while ago on stage. And the thing with me is whenever I fall in life, I always make sure I come back stronger. Last year, I was here on this stage. And for the second time this year, I'm here putting everything on the stage to be Miss Universe Philippines because this is mine and my grandmother's shared dream. And she passed away earlier this year. This is my ode to her. So, punta tayo sa kanyang unang sentence. Hindi lang niya nalagyan na I always make sure I come back stronger. And that's one basic trait that a leader must have. The leader must show always, whenever you fail, you must set an example to your members that you have to be stronger so that you be an inspiration for them, a motivation for them to give their best and then become stronger themselves. Di ba? May kulang lang sa ganun. Pero, hindi naman zero, hindi naman ganun kapangit or something, particularly my time. So, naubos yung time sa kanyang ode to her, to my grandmother. Pero kung siguro ay walang time, 1 minute. Siguro nabigyan niya noon. Ang mahalaga, hindi yung unang bukas ng bibig niya, wala na agad. Meron naman. So for me, even if she is try to understand election time. So dyan sa inyo, ganun din, di ba?
Okay, ang dami sinasabi. So yun, kung magra-rank ako for example, sa 5, and then 50-50 for example then, or 60-40, I'm sure if it's 60-40, 60 will be for the total look, for the total personality. What do you think? Okay, gawin na lang natin 50-50 para sa mga galit na galit. Kung i-rank mo yun, I think hindi mo siya pwedeng ilagay lamang sa number 5 at bawat isa ay meron. I think may tabla-tabla yan. Sa akin, there will be 1 for number 1, hindi ko sasabihin. Number 2, siguro tie. At sa number 3, tie. Sinong katay niya sa number 3? Kayo na lang kung mag-suggest, magsabi. Kasi meron namang magagaling sumagot na hindi rin naman sinunod ng direkta, pero, di ba, quotable. Panghugot ang dating, ang peg, maganda yung rhyme, may rhythmic pattern, may syllabic pattern, nag-honor pa mga patterns, ang ganda sa pandinig, pero yung content, wala rin naman, di masyado natumbok. So parang ganun lang. So yun, ipalagay na natin na 40% ang naibigay natin kay Atisa Manalo. Out of 50, at yung iba I take for 45. Wala naman siguro mag-50. Sa beauty, sa elegance, sa styling, sa Miss Universe, not just the way she presented herself, but yung look itself. Diba, nung gumano siya sa kanyang gown, hindi ko lang masyadong kuha eh. Pero doon na lang. And I doubt if you would put her at number 5. Kapag inilagay niyo siya sa number 5, you are just angry. You just hate her. Wala dapat hatred because she is the one representing all of us. Hindi ka naman exempted. Diba? Siya talaga ipapadala natin sa universe. At hindi naman siya butatang-butata, hindi naman talaga siya nagbigay ng malalang performance. Ang galing-galing niyang kanyang performance. Kung may magaling na iba, magaling din siya. I think talo lang siya sa bewang ni Miss Sinaloa Laguna, but if there will be 2 winners that night, it would be them. Or kung merong top 5, kasama silang dalawa. Hindi mo maaari etchapwera si Atisa sa swimsuit competition because ewan ko, manhid ka na kapag hindi ka nagalingan sa kanya. Siya lang talaga yung sumisway na malalatina. Diba? Maaalala mo mga veteranong Latina the way they do their pasarela. At kung nalalabuan ka ron, meron kang kinikilingan and a lot of people are like that. A lot of Pinoys are like that. Not just in beauty pageants, but also in show business and in politics. I've been reiterating that sa aking mga posts. ABS-CBN and GMA7, but yun na yung management. Sila away-away pa rin ng mga fans. Sa politics, the Reds, the Unity team and the Pink before and now, the Marcoses and the DDS, the Dutertes. Diba? So, hindi mo na paghahanapan, hindi mo nahahanapin yung magandang nagawa nung kinagagalitan mo. You're just blinded by your adulation. Nandun ka lang, ako, hindi, mali. Everything will be mali. Because focus ka lang doon sa personality. Dapat hindi ka doon. Dapat doon sa servisyong ibinibigay. Dapat wala kang pangalang sinasamba. Because you're supposed to be for the Philippines. Kung may mali ang Duterte, then punahin at bawasan ang score sa iyong sariling ranking. Kung may mali ang mga Marcoses, ganun din. Hindi mo 100% doon na. So kahit may binibigay na tama itong kabila, wala ka nang naririnig because focus ka na sa kanya. And sa pageants, ganun din ang iba sa inyo. So kahit ang galing-galing ni Eliana, kung hindi ka maka-Eliana, wala rin. Kahit ang galing-galing ng swimsuit ni Atisa at ang ganda-ganda niya sa gown, pangit ang tingin mo because diba? You only set your eyes sa isang kandidata. Wala ka na nakikita ang kahinaan niya. So kahit kabog na kabog yung gown, for example, ni Winwin Marquez, at because maka-Winwin ka, hindi mo na makikita ang gowns, na magagandang gowns ng iba. Or dahil na nabingi ka na sa galing ng which is magaling naman talaga, yung Cebu, hindi mo na makikita na pwede rin manalo yung iba. Diba? So, it's simply like that. Some of you are die-hard fans of someone. That's why, dahil na rin yung mo, yung iyong objectivity, nawawala. Diba? So dapat tayo? Malaya, hindi tayo nagpapakulong sa isang kandidata, sa isang politiko, sa isang artista, sa isang channel. Diba? Andun yung sarap.
yung freedom, di ba? Hindi ka nakakahon sa isa lang. So sa akin, I don't think may dayaan, maybe may preferential method. Siguro meron ang Miss Universe Philippines ng karapatan na sinabi na sa mga hurado na, okay, choose a 5 or choose a 6 and we will give them their placements. Ay, ano makipasyon mo doon? Diba? So yun ang feel nila na makakapagdala ng corona sa atin. Last year naman, ibinigay si Atisa sa second runner-up naman, although maraming nag-i-expect, although na-dismeron ako. Kilala niyo naman ako, diba? Hindi ako talagang super solid na blinded or blind. Ang dali ko sinabi nung kay Atisa, tapos may marami rin galit sa akin. The Atisa fans, they don't know that I love her. I've been telling those things until now pa nga. Na because I care. Gusto ko siyang manalo. So yung nanalo na nga siya, dapat support. Iba? So last year, second runner-up. Diba? So hindi man ako nang galaitin na bakit second runner-up? Because Chelsea deserved that. So dapat ganoon. And this time, talagang hindi pa rin questionin yung glow, yung Miss Universe appeal, Miss Universe aura, the presentation, the classy act in every performance that she did during that night. From the introduction to swimsuit to gown, but kompleto si Kato, siguro pwede sabihin rank 10 yung kanyang performance. Or even pictures don't lie. Look at this picture. Doon pa lang alam mo na gusto niyang manalo. And bukod sa gusto niyang manalo, pati yung fair, yung neutral, madadala. So kahit siguro pansang iba madadala, ayaw na lang aminin. Pero that's Miss Universe. What we saw that night in pink was going to be the winner. And she will give a good fight sa Miss Universe finals. Kung matatalo siya, part of that would be destiny. Diba? Hindi naman lahat magaganda. Ang dami magaganda from other countries na hindi nananalo, hindi napapasama. Diba? Na ang galing-galing na. So, huwag natin sisisihin kaysa hindi siya mananalo. Basta, ibigin natin ating 100 support because she is none other than Miss Philippines. Hindi na siya yung Miss Universe Philippines, siya na yung Miss Philippines. So hindi na yung organization na dinadala niya, tayo ng lahat. Hindi lang siya NUPH, siya na yung NMP. So support, okay? Alright. Pero kung binoto na lang si Chelsea Fernandez sa Miss Universe, okay din lang sa akin. At si Will be Supernational, okay din lang sa akin. Kung si Win-Win alagay sa Miss Universe, that would be fun. I was very sad when she lost during the Binibining Pilipinas 2015. So, I didn't like Pia to win. What did you see in Pia? Yung akin, nakita nila dito. Diba? Hindi naman ganun ka-sexy. Hindi naman ganun kaganda. Mukhang hindi maganda yung meron na bang Brazilian? Ang hair. Di ba wala? Ang ganyang sagot, hindi naman maganda. Kung wala yung, think before you click, wala eh. So malaking dagdag talaga yung power sa isang answer. Diba? Kailangan matutunan nyo ni Atisa. Diba? And alam ko maano siya, ma-feed siya ng maraming quotations, sa pwede idagdag. Kung ganun, pag may fake na kalaho. Diba? Pag nalagyan ng fake sa dulo, for example, simple ang answer, tapos nalagyan mo ng, and then, if we truly believe in God's power, we would, hindi panalo. So, ayun po, to sum it up, I don't see any Dayan there. Atisa deserves the crown. At kung iba man yung nanalo sa Magic 6, deserve pa rin. Kahit sino sa kanila pwede. But I don't think Atisa deserves bashings just because they're not contented with their answer. Naniniwala ko na kahit magtagalog pa o ibang lingwahe ginagamit ng kandidata, as long as maganda yung pagkakadeliver, as long as may laman, walang talo. Ayoko nang ulitin ang sinabi ni Janine Tugonon about language. Okay, huwag niyo na akong pilitin, pero yun na yun. And Atisa speaks English. Diba? Ano lang, konting pagsasanay lang ng
dagdag quotation dito, dagdag kaalaman sa ganitong topic and everything, pagsamasamahin. Diba? Go lang. So, mahalin natin. Let's embrace Atiza. Let's welcome her to our hearts. Let's give her 100% support. And mananalo siya. And in case she loses, that's fate na hindi talaga siya Miss Universe. Pero ngayon, tulungan natin siya sa kanyang pangarap at sa pangarap ng bawat Pinoy na ating makamit ang ikalimang crown ng Miss Universe. This is your friend Roberto, and see you again.